Magpapatuloy ang istorya kung saan matagumpay na natakasan ng bida ang Pavilion Elder at agad na nagtungo sa lugar kung saan sila magkikita ni Mr. Leng. Sa pagdating ng bida ay ang una nga nito na ginawa ay hanapin ang kanyang disipulo. Sa nakikita na pag-aalala ng bida ay nagsaad nga si Mr. Leng na wag na raw itong mag-alala sapagkat walang nangyaring masama at ang mga disipulo nito ay naglilibot lang sa bayan. Sa narinig ay nakahinga na nga ng maluwag ang bida sabay nagtanong nga ito kung gaano raw ba katagal ang kailangan para makarating sa lugar ang mga tauhan ni Mr. Leng. Sa tanong ay sumagot naman si Mr. Leng na kinakailangan raw ng kalahating araw para makarating ang mga iyon sa kanilang lugar. Sa narinig ay agad nga na nagsaad ang bida na sa loob ng kalahating araw ay sasabihin na niya sa mga ito ang kanyang plano, sasabihin niya iyon sa oras na dumating na ang mga tauhan nito. Sa narinig ay agad nga na sumagot ng oo si Mr. Leng. Sa pag-alis ni Mr. Leng ay naiwan nga ang bida na napapaisip na ang dalawang malaking sekta na Xuanjian Sect pati ang Chanwu Pavilion kasama ang Yungnin Prefecture ay parehong nagpakita, at di pa raw niya alam kung gaano pa karami ang kalaban na darating sa hinaharap. Dagdag pa nito na di niya raw inaasahan na ang pagbubukas ng physique ng kanyang batang disipulo ay maghahantong sa ganito. At ang kanyang lakas raw ay di pa sapat sa ngayon, pero sa oras raw na siya ay malakas na at isa ng maimpluwensya na nilalang sino pa raw ba ang kakalaban sa kanya. Pagtapos ay makikita na lumipas na ang kalahating araw kung saan ang mga tauhan ni Mr. Leng ay nakarating na sa kanilang lugar sabay tinawag nga ni Mr. Leng na Master ang bida. Sa narinig na pagtawag ni Mr. Leng na Master sa bida ay di nga iyon maintindihan ni Miss Angkay na ikalawang command ng Supreme Fort na nasa ikahuling yugto ng True Yuan Realm. Nang lilipat kay Mr. Leng na sinasabihan si Miss Angkay na di raw ito pwede na maging walang galang sa harapan ng kanilang master. Sabay ang bida nga ay naglabas ng matinding aura para ipabatid sa babae kung bakit dapat siya natawaging isang master, sabay tanong nga nito sa babae na kung ngayon raw ba naiintindihan na nito kung bakit dapat siya na maging master ng mga ito. Sa pinakita nga ng bida ay gulat nga si Miss Angkay na napapaisip na iyon raw ay isang sword intent na talagang di madali na mapag-aralan at ang enerhiya ng True Yuan Realm ay di yun matagumpay na magagamit. Sa nakita na reaksyon ng bida sa babae ay nagsaad nga ito na ngayon daw na naiintindihan na ng babae ay magsimula na raw sila na pag-usapan ang dapat na pag-usapan. Nang sinabi na nga ng bida ang kanyang plano na dahil sa mga pag-atake na naganap ay malinaw na di naligtas pa sa Nine Sword Mountain kung kaya napagdesisyonan niya na magtungo sa Leyte, sabay tanong nga nito sa dalawa kung ano ang mga opinyon ng mga ito sa plano niya. Sa narinig ay nagsaad nga si Mr. Leng na di raw ba na masyadong mapanganib para sa kanila na magpunta sa lugar na iyon. Samantala nagsaad naman si Miss Angkay na ang pagpunta raw sa Leyte ay isang magandang desisyon sa sitwasyon nila ngayon. Sa narinig ay agad nga na hiningi ng bida ang dahilan ng babae kung bakit nito nasabi na ang pagpunta sa lugar na iyon ang pinakamagandang desisyon. Sa narinig ay agad na nga na pinaliwanag ng babae na ang kasalukuyang sitwasyon raw ng Yunning Prefecture sa ngayon ay magulo, at ang Chanwu Pavilion pati ang Xuanjian Sect ay nagsimula na kumilos at ang nangyari raw sa Nine Sword Mountain ay hindi isang maliit lang na bagay kung kaya kapag sila ay nagtungo sa ibang lugar ay madali lang din silang mahahanap ng mga kalaban. Dagdag pa nito na bagamat marami ang naninirahan na halimaw sa Leyte ay sa lugar naman raw na iyon ay walang batas kung kaya may pag-asa pa rin sila na mabuhay, pero mayroon lang raw silang malaking problema. Nang nagsaad naman ang bida na kung si Miss Angkay raw ba ay natatakot na ang lakas nila ay di sapat kung kaya sa oras na pumasok sila sa lugar ay agad lang sila na matatalo ng mga halimaw. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Angkay na nag-aalala lang raw siya sa posibilidad. Nang sinabihan naman siya ng bida na wag nang mag-alala basta nga raw na sumali sa kanya si Miss Angkay at kanyang maging disipulo ay malalaman raw nito na ang problema na iniisip nito ay di naman talaga problema. Bukod pa doon ay may napakalakas na aura nga raw sa Leyte kung kaya kapag nanatili sila doon ay mabilis din silang lalakas sa loob lang ng kaunting oras. Sa narinig ay nagtanong naman si Miss Angkay kung gaano raw ba kasigurado ang bida sa mga sinasabi nito. Sa tanong ay kumpiyansa nga na sumagot ang bida na 10% raw ang tiwala niya sa kanyang mga sinabi. Sa narinig nga ni Miss Angkay ay napapatanong na nga lang ito na paano naman raw niya pagkakatiwalaan ang salita na iyon. Sumagot naman ang bida na kung di raw naniniwala sa kanya si Miss Angkay bakit raw ba pumunta pa ito sa lugar na iyon para kausapin siya. Nang binigay nga ng bida sa babae ang elixir na kanyang nakuha sa Pavilion Elder. Sa nakita ay gulat nga na naisip ni Miss Angkay na iyon raw ay isang napakataas na uri ng elixir at ang amoy lang nito ay nagawa na matanggal ang kanyang mga alalahanin.
Sa pagbigay ng elixir ng bida ay agad nga na nagsabi si Miss Angkay na siya raw ay handa na sumunod sa bida kasama ang kanyang ibang disipulo. Sa nakita ay napaisip nga ang bida na ngayon raw ay kasama na nila ang mga ito at ito na raw ang kanyang family background kung pagbabasihan raw ay mukhang sa ngayon ay ang kanyang family background ay napakaliit pa lang. Sabay umalis na nga ito nang nagsasabi na sa ngayon raw ay magpahinga muna sila at magsisimula silang kumilos kinabukasan. Pag-alis ay agad nga na tinawag ng bida ang system at nagsabi na ang babae raw na iyon ay kanya ng disipulo at binigyan niya raw iyon ng elixir. Tanong nga nito kung magkakaroon daw ba siya ng dobleng balik dahil doon. Sa tanong ay sumagot naman ng oo ang sistema. Sa narinig na sagot ng system ay masaya nga na nagsaad ang bida na ano pa raw ba ang hinihintay ng sistema, ibigay na raw nito sa kanya ang kanyang gantimpala. Sa narinig ay agad nga na sumunod ang system. Ang host ay nagbigay ng elixir sa kanyang disipulo dahil doon ay naabot na ang kinakailangan. Bubuksan ba ng host ang kanyang 1,000-fold random na balik ng sistema? Sa narinig ay di na nga nag-atubili ang bida at inutusan na ang sistema na buksan ang gantimpala para sa kanya. Binabati ang host sa matagumpay na pagbubukas. Ang host ay na-trigger ang 100 times critical strike at nakakuha ng mababang antas na elixir na tinatawag na Jiro Udan. Sa natanggap ng bida ay makikita nga na parang di ito masaya dahil ang kanyang natanggap ay isang elixir na may mababang antas. Sa isip nga nito na mukhang ang sistema raw pala ay nagbibigay din ng balik na gantimpala kahit na di isang direktang disipulo ang kanyang binigyan, at mukhang ang sistema raw ay nagbibigay din ng mas mababang uri ng balik na gantimpala, pero ayos na raw iyon hanggat nagbibigay ng balik sa kanya ang sistema ay makakamit niya rin ang tagumpay sa hinaharap. 3 taon lang raw ang kailangan niya at siguradong babalik siya. Nang lilipat ang eksena kay Elder Wang kung saan ito nga ay naglalaro ng chess at ang kalaban naman nito ay ang sarili niyang imahe gamit ang sarili niyang aura. Nang dumating nga sa lugar si Miss Kang na pinuri ang kanyang master sa husay nito sa paglalaro. Makikita na patuloy pa rin sa paglalaro si Elder Wang, nang agad nga nito na itinigil ang paglalaro dahil sa pagdating ng kanyang disipulo. Sabay nagtataka nga ito na nagtanong na si Miss Kang raw ay nagpunta sa Nine Sword Mountain pero nakakapagtaka raw na maliit lang na pinsala ang natamo nito. Sa narinig ay humingi nga ng tawad si Miss Kang, alam niya raw na nakakapagtaka, samantala di na nga siya pinatapos na magsalita pa ni Elder Wang at nagtanong kung ano raw ba ang pangalan ng disipulo ni Jackson. Sa tanong ay sumagot naman si Miss Kang na Yu Zhangfeng. Dagdag pa nito na ang bida raw ay nasa True Yuan realm lang pero ito raw ay kaya ng gumamit ng sword intent. Talagang ang bida raw ay kakaiba. Sa narinig ay napasabi nga si Elder Wang na kung kaya raw na gumamit ng bida ng sword intent baka raw na nasa nascent realm ito. Sa narinig ay agad naman iyon na tinanggi ni Miss Kang dahil kung ang bida raw ay isang nascent soul realm ay di na raw sana siya buhay ngayon. Sa narinig ay nagsaad nga si Elder Wang na malamang nga raw na ang sword intent ng bida ay ang kayamanan na pinamana ng master nito. Sumagot naman si Miss Kang na iyon nga rin daw ang kanyang iniisip. Nang nagsaad naman si Elder Wang na kanina raw ay nakatanggap siya ng mensahe na ang bida ay umalis na sa Nine Sword Mountain, malamang raw na patungo ang bida sa Lazy ngayon. Sa narinig ay sumagot naman si Miss Kang gagawa na raw siya ng arrangements ngayon. Sa narinig ay nagsaad nga si Elder Wang ang magagawa raw ni Miss Kang ay maging marahas. Ang hangganan raw ng Nine Sword Mountain ay karapat-dapat lang na makatanggap ng ganun na pagtrato sa kanila. Dagdag pa nito na bantayan raw ni Miss Kang ang Chanwu Pavilion at wag rin ito nakalimutan ang major competition na gaganapin 3 taon mula ngayon. Sa narinig ay agad naman na nagsaad si Miss Kang na naiintindihan raw niya, sabay tanong nga nito na kung anong diskarte ang gagawin nila sa sekta ng bida. Sa narinig ay sumagot naman si Elder Wang na naaalala niya raw na may malapit na sekta sa pasukan ng Lazy. Sa narinig ay agad nga na napasabi si Miss Kang ng katagang Tusao Sect. Dahil nga sa nalaman na ni Miss Kang ang sekta na kanyang tinutukoy ay agad na nga na nagsabi si Elder Wang na magpadala raw ng mensahe si Miss Kang sa sekta na iyon. Nang lilipat ang eksena sa Tusao Sect sa kalagitnaan ng gabi, makikita sa loob ang pinuno ng sekta na si Gang Yu, isang dakilang consummation ng alchemy realm. May kasanayan sa earth cultivation. Nagsasaad nga ito na alam na raw nila kung ano ang gusto na ipagawa sa kanila ng Zuanjian Sect. Nang nagsalita naman ng isang lalaki na di nga raw nila alam kung ano ang iniisip ng Zuanjian Sect at gusto ng mga ito na gumawa sila ng kakilakilabot na bagay sa Nine Sword Sect. Nang nagsaad naman ng elder na si Shangang na ang Zuanjian Sect raw ay nagpadala ng mensahe at kailangan raw nila na sundin ang arrangements, sa narinig ay nagtanong nga si Gang Yu kung ano raw ba ang arrangements na tinutukoy nito.
Sumagot naman si Elder Shang na ang Zuanjian sect raw ay nagbigay ng utos sa kanila na kailangan nila na sundin at sa utos raw na binigay ng mga ito ay di nila magagawa iyon nang di gumagamit ng lakas, kung kaya mungkahi niya raw na ang Young Master ang kanilang ipadala sa misyon bilang pagpapakita nila na sila ay seryosong tumulong. Sa narinig ay inayos na nga ni Gang Yu ang mga tauhan na tutugis sa bida. Pagtapos ay nagtanong nga ito kay Elder Shang kung ano raw ba ang tingin nito sa ginagawa ng Zuanjian sect. Sa tanong ay sumagot naman si Elder Shang na ang Nine Sword Mountain raw ay di sapat para makuha ang atensyon ng Zuanjian sect, maliban na lang raw kung may isang mahalagang kayamanan na hawak-hawak ang bida na gustong makuha ng Zuanjian sect at kung ano raw ang kayamanan na iyon ay di raw nila alam, sabay alok nga nito sa kanilang pinuno na kung ano raw kaya na nakawin nila kung anong kayamanan ang gusto na makuha ng Zuanjian sect sa bida. Sa alok ay sumagot nga si Gang Yu na kapag ginawa raw nila iyon ay siguradong magagalit raw sa kanila ang Zuanjian sect, nang nagsaad lang naman si Elder Shang na ang Zuanjian sect raw ay ilang beses na nagsabi sa kanila ng mga bagay-bagay pero ni isa sa mga ito ay wala naman na ginawa ang mga ito. Dagdag pa nito na ang Zuanjian sect raw ay pinadala sila sa lugar na iyon para magbantay sa mga halimaw ng lazy. At isipin raw nito kung ilang tao na ang namatay kung wala silang dalawa na nagbabantay doon at ang mga kasama raw nila ay nagbalik na pero sila ay naiwan pa rin, at alam raw ba ni Gang Yu kung bakit? Syempre daw dahil ang Zuanjian sect ay patuloy lang sila na ginagawang alalay at lilipas rin daw ang araw ay mapapalitan na sila ng mga batang henerasyon sapagkat sila ay matanda na kapag iyon ay naganap sila ay itatapon na lang ng parang basura. Hayaan raw siya na gumawa ng plano at sisiguraduhin niya na wala silang magiging problema. At kahit raw na malaman pa ng lahat ang plano nila kahit na ng Zuanjian sect ay sa kanya lang rin naman raw pupunta ang mga iyon. Isa pa gusto niya na raw na tumakas sa Zuanjian sect, sa narinig ay tinanong lang naman siya ni Gang Yu kung gaano raw ba ito kasigurado sa sinasabi nito, sa tanong ay sumagot nga si Elder Shang na 70% ang kumpiyansa niya na sila ay magtatagumpay. Sa taas ng porsyento na binigay ni Elder Shang ay agad na nga na pumayag si Gang Yu sa plano nito. Lilipat ang eksena sa grupo ng bida na naglalakbay, habang nagsasaad si Mr. Leng na sa loob ng kalahating araw ay makakarating na sila sa Forbidden Place at kapag nakarating sila doon ay maari na silang mag-breakthrough ng sapilitan. Nang nagsaad naman ang bida na ang Forbidden Place raw ay napaggigitnaan ng yuning saka ng lazy at may makapangyarihang grupo ang siguradong nagbabantay doon. Dagdag pa nito na ang grupo na nakabantay doon ay di lang para napigilan ang mga mabangis na halimaw na makalabas kundi para pigilan din ang mga tao na makapasok sa lugar, sabay tanong nga nito sa kanyang mga disipulo kung may ideya raw ba ang mga ito. Sa tanong ay sumagot naman si Miss Angkay na siya raw ay natatakot pero kailangan raw nila na hanapin ang isang nilalang mula sa Dark Road. Sa narinig ay nagsaad nga ang isang lalaki na may kaibigan raw siya nakasapi sa Dark Road. Sa narinig ng bida ay agad na nga niya na pinagkatiwala sa lalaki pati kay Miss Angkay ang paghahanap. Nang nagsaad naman si Miss Angkay na ang mga tao raw sa Dark Road ay masyadong hapit sa pera kung kaya naniniwala raw siya na ang presyo na hihingi ng mga ito sa kanila ay di lang mababang presyo. Sa narinig ay kumpiyansa nga na nagsaad ang bida na ang lahat raw ay magagawa ng paraan sa pamamagitan lang ng Spirit Stone kung kaya wag na raw na mag-alala pa si Miss Angkay. Sabay tingin nga ng bida kay Mr. Leng dahilan na labis nga na kinabigla ni Mr. Leng ang tingin ng bida. Sa nakangiting itsura ay nagsabi nga ito na si Mr. Leng ay isa niya na ding disipulo. Tanong nga nito na gaano raw ba karaming pera ang mayroon si Mr. Leng. Sa narinig ay gulat na nga lang si Mr. Leng na napapasabi na wag raw siyang paglaruan ng bida. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na hawak-hawak na nga ni Mr. Leng ang kanyang lalagyan ng pera. Saad nga nito na iyon lang raw ang pera na mayroon siya. Sa nakita na mukha ni Mr. Leng ay nagsabi nga ang bida na wag itong mag-alala sapagkat babayaran niya ito ng doble sa kung magkano ang binigay nito. Sa narinig ay napapatanong na nga lang si Mr. Leng na talaga raw ba? Sumagot naman ang bida na maniwala raw ito at ibabalik niya iyon ng doble. Sa isip pa nito na di raw magtatagal ay ibabalik rin ng doble o triple ng system sa kanya ang pera na iyon. Sabay sinilip nga nito ang laman ng bag at nagulat na 2,000 raw pala ang pera ni Mr. Leng kaya raw pala na ayaw nitong ipahiram sa kanya. Samantala makikita si Mr. Leng na naiiyak na nagsasabi na mahirap kumita ng pera talagang mahirap. Pagtapos ay agad na nga na pinasunod ng bida ang kanyang 2 naunang disipulo. Habang sa likod naman nito ay nagsasaad si Mr. Leng na wag nga raw nakalimutan ng bida na bayaran siya. Sa isip pa nito pakiramdam niya raw na naduya siya ng bida.
Makikita ang bida na sinasabihan ng kanyang dalawang disipulo na di niya raw alam kung gaano kadelikado ang forbidden place na kanilang pupuntahan kung kaya ibibigay niya raw sa mga ito ang Spirit Stone para sa oras na may panganib na maganap sa lugar sila dapat ang unang makatakas. Sa tulong raw ng Spirit Stone na iyon di na sila mag-aalala pa at mabubuhay na sila ng kaunting taon nang walang inaalala. Sa narinig ay nagsaad naman si Miss Jiang na ayaw niya raw na umalis, gusto niya lang raw na manatili sa tabi ng bida. Sinagot naman sila ng bida na dapat raw natandaan ng mga ito na sila ang natitirang henerasyon ng Nine Sword Mountain kung kaya dapat raw na makaligtas ang mga ito para ipagpatuloy ang legacy ng kanilang sekta at gawing marami ang kanilang miyembro na magagawang mapagpasahan sa hinaharap. Sa mga salitang binitiwan ng bida ay agad nga nalumuhad si Miss Lan para ipakita ang kanyang pagkaunawa. Pagtapos ay makikita ang bida na inuutusan ang sistema na ibalik sa kanya ng ilang ulit ang mga Spirit Stone na kanyang binigay. Sa ginawa ng bida ay tuluyan nga na lumabas ang sistema. Ang host ay nagbigay ng Spirit Stone sa kanyang disipulo dahilan na naabot na ang kinakailangan. Binabati ang host sa pag-trigger ng 10,000 Full Strike at ang host ay makakakuha ng 20 milyon na Spirit Stone. Sa nakita na gantimpala ay masayang-masaya nga ang bida na tumatawa sapagkat siya raw ay mayaman na. Habang sa likod naman nito si Miss Jiang na nagtatanong kung bakit raw ba tumatawa ang ating bida. Sa tanong ay sumagot nga ang bida na may naalala lang raw siya na nakakatuwang bagay. Habang si Miss Lan naman ay napapaisip na malamang na tumatawa lang raw ang bida para ipakita na ayos lang ito pero malamang daw na sa loob ng bida ay ito ay di masaya. Di niya raw talaga bibiguin ang bida. Habang ang bida ay binibigyan ang mga ito ng mababang antas ng elixir na magagawa na matulungan ang mga ito na mas lumakas pa. Sa nakita ay naiiyak nga na nagsaad si Miss Jiang na di raw nila bibiguin ang bida. Sa nakita ay agad na nga sila na pinaalis ng bida. Sa isip pa nito na ang dalawang disipulo niya raw na iyon ay di madaling alagaan at ang pagbibigay raw ng gantimpala sa mga ito at kasabay din na pagkuha niya ng gantimpala sa sistema ay di madali. Sa pag-alis nga ng disipulo ng bida ay nagpakita nga ang sistema na nagsasabi na ang bida ay binigyan ng disipulo nito ng elixir dahilan na naabot ang kinakailangan. Binabati ang host sa pag-trigger ng 10 times blast at nakakuha ng Zuan rank medium elixir. Sa nakita ay nabigla nga ang bida sapagkat biglaan ang paglitaw ng kanyang sistema. Pagtapos ay makikita si Mr. Leng na kumikinang ang mata sapagkat nasa harapan nito ang mga elixir na nakuha ng bida sa sistema. Saad nga nito na ang kanyang master ay masyadong mayaman para magkaroon ng mga elixir na iyon na di bababa sa mid-grade. Nang nagsaad ang bida na sila Mr. Leng ay kabilang na rin sa kanyang sekta kung kaya paghatian na raw ng mga ito ang elixir na iyon. Dagdag pa nito na sa susunod raw ay baka nasa pagitan na ng buhay at kamatayan ang kanilang tahakin kaya mabuti raw na magpalakas ang mga ito. Sa sinabi ng bida ay sumagot naman si Mr. Leng na kanya raw na naiintindihan. Makalipas ang ilang sandali ay naggabi na at makikita ang bida na nakahiga sa bato nang napapaisip na ang mga elixir ay ibinalik sa maliit na halaga at ang lahat ay mataas sa Zuan level. Pero ang mga Spirit Stone naman ay nabalik sa kanyang mga disipulo. Dagdag pa nito na totoo raw kaya na ang pagbabalik ng pera ay di parte ng gantimpala, at ang sistema ay di magbibigay ng gantimpala, talagang isang button system. Nang matigilan nga ito nang may napansin nga nito ang isang babae na lumapit sa kanya. Sa nakita ay agad nga niya na tinanong ang pagkakakilanlan nito, subalit makikita na si Miss Angkay pala ito kasama ang isang lalaki. Sa nakita ay nagtanong nga ang bida kung nakagawa na raw ba ng contact ang mga ito. Sa tanong ay sumagot naman ng oo si Miss Angkay pero ang presyo raw ay di mababa. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na maswerte nga raw siya at ngayon ay mayaman na siya dahil kung hindi ay talagang malaking problema raw sa kanya kung saan siya kukuha ng maraming Spirit Stone. Nang nagsaad nga ang bida na kahit raw gaano pa kamahal ang hingin ng mga nasa kabilang partido ay sumang-ayon raw agad si Miss Angkay. Babalik kay Miss Angkay na may hawak na isang talisman habang nagsasaad ng lengguwahe na di maintindihan. Pagtapos ay nagsabi nga ito na ang kabilang partido raw ay pumayag na makipagkita 3 araw mula ngayon. Makalipas ang 3 araw ay lilipat ang eksena sa isang bahay. Sa loob ay may isang nilalang na nagsasaad na diba na may balita raw ito patungkol sa Nine Sword Mountain. Nang nagsaad nga ang matanda na nagngangalang Bauyi na ang mga tiga Nine Sword Mountain raw ay naghahanda na pumunta sa Forbidden Place. Nang nagsaad naman ang young master ng Tusao sect na sila raw ay matagal na binabantayan ang Forbidden Land kung kaya wala raw na makakadaan doon nang di nila nalalaman. Sa narinig ay sa isip naman ni Bauyi na dahil raw bulag ang kanilang young master ay maraming nilalang na raw ang nakadaan sa lugar na iyon nang di nila nalalaman. Nang natigilan nga ito nang tinanong siya ng young master kung paano nito nalaman ang mga impormasyon na sinasabi nito sa kanya.
Sa narinig ay sumagot naman si Bauyi na may isang tauhan raw siya na gumagawa ng palihim na trabaho at ang tauhan raw na iyon ang tinawagan ng grupo ng bida para makapunta sa Forbidden Place. Sa narinig ay nag-utos nga ang Young Master na patuloy lang nabantayan ang bida at saka sila susulpot kapag nasa tamang oras na ang lahat. Sa narinig ay sumagot naman si Bauyi na kanya raw na naiintindihan. Nang lilipat ang eksena sa isang lugar na may nagsasabing ang Young Master raw ay lubhang napakamakapangyarihan, di niya raw inaasahan na mahahanap agad nito ang mga miyembro ng Nine Sword Mountain ng mabilisan, pero syempre raw kasi anak niya ito. Sabay tanong nga nito na ano raw ba ang gagawin ni Elder Shang na nakawan na raw ba nito ang grupo ng bida. Sa tanong ay sumagot naman si Elder Shang na mahirap daw na nakawan ang bida sa ngayon kung kaya sa kanilang raw nila gagawin iyon kapag nagtagumpay na ang kanilang Young Master na mapatamba ang bida. Sa narinig ay nagsaad nga ang pinuno nito na ang grupo raw ng bida ay nakatali na sa kanilang kamay. Sabay saad nga ni Elder Shang na ang grupo raw ng bida ay parang isang naglalakad na bangkay na lang. Sa oras daw na mahuli nila ang mga iyon ay sigurado raw na magtatanong ang mga ito kung ano ang kailangan sa kanila ng Zuan Jian Sect, pagtapos sa kanya raw sasabihin na patayin na ang mga iyon. Sa narinig ay pinagkatiwala na nga iyon ng pinuno kay Elder Shang dahil alam niya raw na kaya na iyon na maasikaso ni Elder Shang. Nang lilipat ang eksena sa grupo ng bida na naglalakbay sa kalagitnaan ng gabi, sabay makikita nga ang lalaki na kikitain nila sa lugar para makapunta na sila sa Forbidden Place. Nagsaad nga ang lalaki na dahil raw na marami ang mga ito ay ang presyo raw ay mas mataas din. Sa narinig ay nagsaad nga si Miss Angkay na alam raw nila na mahal ang kailangan kaya ito raw ang 10,000 Spirit Stone paunang bayad at kapag matagumpay na sila na nakarating sa Forbidden Place ay magbibigay sila ng karagdagang 10,000 bayad. Sa narinig ay tatanggapin na nga iyon ng lalaki pero kailangan pa rin daw na sumunod ng mga ito sa kanilang usapan. Pagtapos ay agad na nga na nagtungo ang mga ito sa isang lugar sa gabay ng lalaki. Nang nagtanong naman si Mr. Leng na ang lalaki raw na iyon ay pamilyar sa lugar, isa raw ba iyon sa mga naglilibot sa lugar na iyon, habang sa isip naman ng bida na wala nga raw siyang alam patungkol sa Forbidden Formation pero ang aura daw sa lugar na iyon ay sobrang mahina. Nang lilipat sa palad ng lalaki na sinisimulan na nabuksan ang lagusan patungo sa Forbidden Place, sa pagbukas ng lagusan ay agad na nga niya naniyaya ang grupo ng bida para dumaan na sa loob. Sa narinig ay agad nga na nagpasalamat ang bida at inabot ang kanyang karagdagang bayad sa lalaki. Habang sa medyo malayong distansya ay may nakamasid pala sa grupo ng bida. Tanong nga nito na ang grupo raw ng Nine Sword Mountain ay naghahanda na para umalis, dapat rin daw ba na gumawa na sila ng galaw. Sa narinig ay nag-utos nga ang Young Master na patayin ang lahat at walang iiwan na buhay. Sa narinig ay nabahala nga ang bida at napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Makikita na pinalibutan na nga ng masasamang lalaki ang grupo ng bida. Sa nakita ay napagtanto nga ng bida na sila ang pakay ng mga lalaki na iyon. Sa narinig ay galit nga na hinawakan ni Mr. Leng ang lalaki na gumabay sa kanila sapagkat nilinlang raw sila nito. Subalit mapag-aalaman na wala rin palang alam ang lalaki sa mga nangyayari at di niya raw inaasahan ang mga nagaganap. Nang nagsaad naman ang bida na inutusan ang kanyang mga kasamahan na wag nang mag-aksaya ng oras at pumasok na sa lagusan ngayon, subalit makikita ang lagusan sa likod nito na unti-unting nagsasara. Makikita na ang Young Master pala ang may kagagawan noon sapagkat ayaw nga nito na makatakas ang grupo ng bida. Sa ginagawa nga ng hangal ay tuluyan na nga na nagsasara ang lagusan dahilan na wala nang mapupuntahan pa ang grupo ng bida. Sa nakita ay agad nga na lumuhad ang lalaki na gumabay sa bida at nagsabi na napilitan lang raw siya na gabayan ang bida sapagkat pag di niya raw ginawa siya raw ay papatayin ng mga ito. Nang may matanda nga na lumapit dito at nagsabi na alam nga raw nila na ito ay tinakot lang kung kaya sumama na lang raw ito sa kanila at sabihin ang mga bagay-bagay, sa narinig ay nagpasalamat nga ang lalaki na gumabay sa grupo ng bida. At doon muna nagtatapos guys, salamat sa panunood.